This program is rated SPG. Wala na ngang nakapigil pa sa pagmamahalan nila Paulo at Marge, habang ito namang bunsong anak ng mga Torrecampo na si Edward na may pagtingin din kay Marge ay patuloy naman nabubuhay sa anino ng sarili niyang pamilya. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang hangin, naroon ngunit hindi kailanman tunay na nakikita o pinahahalagahan. Sa mansyon ng mga Torrecampo maging sa kumpanya, malinaw ang pagkiling ng lahat kay Paulo. Mula sa papuri, atensyon, hanggang sa pagmamahal ng ama nila, si Edward ay palaging nasa huli. Unti-unting kinakain ng lungkot at inggit ang kanyang puso, ngunit tahimik niya itong kinikimkim. At nung dumating na ang oras na sumabog na siya sa kanyang galit, ay mas lalo lamang siyang nasaktan dahil pinalayas at tinanggal siya ng kanyang ama mula sa kumpanya. Sa kabilang banda, masaya sana ang engagement party ni Marge at Paulo, ngunit isang kakaibang tensyon ang bumabalot sa buong lugar. Mula pa lamang sa unang tingin, ramdam na ni Evelyn, ina ni Marge, na may hindi tama sa kilos ni Regina, ang magiging biyenan ng kanyang anak. Bagamat magalang at palangiti ito sa harap ng lahat ng tao, dama ni Evelyn na may itim na intensyon sa likod ng bawat ngiti. Anya, parang masyadong bait-baitan naman sa harap ng mga tao itong si Regina. Ramdam na ramdam niya ang pagiging plastic nito. Hindi naman nagkakamali si Evelyn habang abala ang mga bisita at naghihintay ng opisyal na anunsyo ng engagement. Nilapitan ni Regina si Marge. May nakakatakot na lamig sa boses nito nang bumulong. Akala mo ba tatanggapin kita? Dahil sinaktan mo ang pamilya ko kahit ikasal pa kayo ni Paulo, hindi ka kailanman magiging parte ng pamilya Torrecampo. Parang kutsilyong dumadausdos sa dibdib ni Marge ang bawat salita. Hindi ito galit na lantaran, kundi isang tahimik at marahas na banta. Anya, para siyang sinasaksak patalikod ng kanyang magiging biyenang babae. Si Marge matapos yon ay hindi na nga mapakali. Inamin niya kay Paulo ang lahat. Dahil sa pag-aalala, sinabi niya na pakiramdam niya ay kahit anong gawin nila, hinding-hindi daw siya matatanggap ng mama nito. Baka daw mali talaga na ituloy pa nila ang kasal nila. Napakunot noon naman si Paulo. Nasaktan siya sa pagdududa ni Marge. Ngunit agad din siyang lumambot. Hinawakan ni Paulo ang kamay ng kanyang fiancé. Aniya, wag itong matakot. Dahil mahal niya raw ito at hindi pababayaan. Bukod pa roon, nasa tabi nila ang daddy nito. Yun daw ang mahalaga. Dahil sila daw ng kanyang ama ang pinakamakapangyarihan sa pamilya Torrecampo. Dahil sa mga binitawang pangako ni Paulo, bahagyang gumaan ang loob ni Marge. Pakiramdam niya ay tiyak na nga na magiging masaya ang buhay niya. Samantala si Edward sa isang sulok ng kanyang mundo ay pilit tinatanggap ang katotohanan na hindi siya ang pinili ng babaeng minahal niya. Ngunit kahit anong pilit niyang maging matatag, patuloy siyang nilalamon ng sakit at lungkot. Hindi na nga siya ang paboritong anak. Ngunit pati ba naman ang babaeng minahal niya ng buong puso ay naagaw pa ng kapatid niyang si Paulo. Ngunit ang hindi alam ni Edward, ang buong buhay niya pala ay isang kasinungalingan lamang. Wala siyang dugong Torrecampo dahil hindi siya anak ni Greg. Siya ay bunga lamang ng lihim na relasyon ni Regina sa ibang lalaki. At si Paulo lamang ang tunay na anak ni Greg at nag-iisang tagapagmana ng kanilang pamilya. Kaya naman pala mula noon, ramdam na ni Edward ang pagiging ibang tao sa sariling tahanan. Kaya pala si Paulo ang palaging pinipili, habang siya naman ay patuloy na pinaparamdam na wala man lang halaga. Ay dahil isa lang pala siyang bastardo at sampid sa pamilya Torrecampo.